we had the opportunity na tayo po ay nakabisita sa lugarin po ng ating church, sa JTG Church Global Cabanatuan. Doon po tayo nag-J-Group. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Sapagkat po ang ating Pastor Ruel na previously po ay under po sa ating Jesus Group at ngayon po ay nagpapasto na sa Cabanatuan. He is really longing. Lagi po tayong ini-invite na Pastor. Dito naman po tayo mag-J-Group. Sakto po, no, natapat na birthday niya 2 weeks ago. Kaya lang po, ngayon lang po talaga nagkaroon ng time. Kaya po kami ay napasugod kagabi. And after that po, after we prayed doon sa ating JTG Church Global Cabanatuan, tayo rin po ay na-encourage at na-bless sa mga testimonies kung paano kumikilos si Lord sa Cabanatuan. Kagabi nga, ginulat ko si Pastor Ruel, pinag-share ko. Sabi niya, Pastor, kami nga yung nag-i-expect na kayo'y may dala ng mensahe na kami ay mapagpapala, pero ako pala mag-share. Pero alam niyo po, with the powerful testimony, tayo ay pinalakas ni Lord at tayo mismo ang binless ni Lord to hear kung paano kumikilos si Lord doon sa lugarin sa JTG Church Global Cabanatuan. At ngayon, they're about to open another church in JTG Church Global Llanera in Nueva Ecija. Kaya patuloy po natin itong isama sa panalangin na patuloy pong mag-reach out pa, magbigay pa ng mga open doors ang Diyos sa ating pong iglesia. Kaya po, yung pagtatanim natin doon sa white box, doon sa ating mission offering, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Kaya sabi mo sa katabi mo, maraming salamat sa pagiging generous mo sa ating mission offering. Ayan. At bago po tayo umuwi, tayo din po ay nabigyan opportunity na binisita rin po natin ang ating JTG Church Global Aliaga sa pangunguna po ng ating Pastor James Custan. At nakakatuwa, ang ganda nung po nila ngayon setup, naka-Christmas season na. Pag akyat ko pa lang, sabi ko parang si Jose Marichan yung naririnig ko sa taas. Hindi, si Pastor James pala yun. Punong-puno na sila ng parol, okay? Puno-puno na sila. Ang ganda na nung design nila. So tayo po ay pinagpala. At while we are sharing the Word of God, lalo na nado pa tayo sa Cabanatuan, ito yung in-impress ulit sa akin ni Lord at lagi ko pong pinapaalala maging sa mga ka-J-Group ko at sa maging sa mga pastor po natin. Kasi sabi ko, ang church natin, nagdeklara ang Daddy Bishop na yung mga church po natin na JTG Church Global sa Nueva Ecija will be the fastest growing church and will be the biggest church in Nueva Ecija. Pero pinaalalanan ko po sila in Luke chapter 17 verse 10 na gaano man po tayo palakihin ni Lord ang ating ministeryo, gaano man karaming churches ang mabuild natin, huwag mawawala sa puso natin. Yung sinabi ni Jesus sa isang parable na after daw natin gawin ang lahat, gaano man ito naging matagumpay, ito pa rin ang ating sasabihin. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. So you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants. We have only done what was our duty. And that simply marks a humble person. Ano man ang ating ginagawa, lagi pa rin natin sasabihin, Lord, we are unworthy servant. Ginagawa ko lamang po kung ano yung pinagagawa sa akin. At alam niyo po, nakakatuwa lang kasi nag-expect po sila. Sabi ko, Pastor, mga alas 4 kami alis dito sa Manila, mga 7 to 8, nandyan na kami. So excited na excited sila. Kasama yung kanyang leadership, nagluto na sila. Yung pala, mag-aalas 8 kami nakaalis. Dumating kami doon, mga 11 na. Chat ng chat si Pastor Ruel. Nasa ka na, Pastor? Sabi niya, nakakailang painit na ako ng sinigang. Tapos nagbiruan yung mga kasama ko sa kyan. Sabi niya, baka sumunod, ulo na ni Pastor Ruel ang mainit. Kasi nga, alas 11 na kami po nakadating. Kasi nga, sumobra naman talaga ang traffic. Tama ba? Napansin niyo po ba? Grabe yung Christmas rush kung tawagin. Wala namang banggaan. Wala namang aksidente. Wala namang ginagawang kalsada. Kaya lang sa sobrang dami ng volume ng tao, sobrang traffic talaga. Ako po, dahil lagi ako nasa south, kapag dumadaan ako ng skyway, yung skyway nagiging skyweight. Sobrang tagal. Kaya po, inabot talaga ako mula Carmona, dumating ako rito, mag-7 na, kaya inip na aking mga kasama. No, kasi nga, hindi lang din sa daan, maging sa mga mall, punong-puno na rin ng mga taong namimili ng kanilang mga pangregalo. Tama po ba? Meron ba dito, nagpe-prepare ka na? Malaki yung sasakyan ko, pwede niyo po kung huwag niyo po makakalimutan. Hindi, joke lang. Hindi naman po tayo nagpaparinig, nandidiretso lang. Hindi, joke lang. Alam niyo naman, tayo sa Christmas party natin, tayo ay magbibigay ng regalo. Yung iba po, kahit wag nyo nang ibili ng regalo, isobre nyo na lang sa akin. Okay na po yun. Joke lang. Alright, so going back, at normally,
Kapag namimili tayo ng regalo, whether sa Shopee o sa mall, di ba, normally katulad dating series, ang una natin agad tinitignan, the price tag. Tama, kasi yan nga po yung ating series. So, katulad last week, ang ating Kuya Paul, ang ating Pastor Paul, ay nag-preach about the price tag of sin. Na kung saan, ano yung bunga na kapag tayo po ay nagpatuloy sa dalawang bagay na kasalanan na madalas, doon tayo lagi nahuhook. At ano daw yon? Money and sexual immorality. Kaya, yung mga kasalanan na akala natin wala lang. Kasi wala naman po nang nagiging bunga, wala pa nagiging effect. At lagi ko itong sinasabi, your sin, our sin, may be personal, but the effect is communal. Ikaw lang yung nagloko pero damay pamilya mo. Ikaw lang yung nagbulakbol sa school, bandang uli, magiging salot ka ng bayan, palamunin ka ng gobyerno. Ikaw na rin yung isa sa nagrarally na umaasa sa bigay ng ganito. Bakit? Hindi ka kasi nag-aral na maigi. Your sin may be personal, but the impact or the devastation, it always has an effect sa communal natin. Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi, ako lang to, buhay ko lang to. There's always a price tag in every sin na ating ginagawa. Katulad nga po na sabi na ating Bishop Boy Ramos, yung kasalanan pwedeng ikaw pumili kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Pero yung consequence, hindi mo siya kayang piliin. Kaya we have to be mature enough or knowledgeable enough na yung bawat desisyon ating ginagawa ay laging may impact yan communal. It's either your family, your neighborhood, kung saan ka mang lugar, lagi po yung may impact. Kaya sabihin mo sa katabi mo, there's a price tag. Ayan. At kung alam nating may price tag, tayo ngayon po ay lalo nang magiging maingat sa bawat desisyon po na ating gagawin. Amen ba? Alright, ngayon naman po, pag-usapan natin, dito po tayo hugot ngayon, in Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Jeremiah 29, verse 23 to 24. Pwede po ba sabay-sabay tayong magbasa? Ayan, para magising yung katabi mong inaantok, mukhang di pa nakapagkape. Pero sabi mo sa katabi mo, lilipas din yan. Ayan, so basa muna tayo. 1, 2, 3, go. This is what the Lord says. Don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. But those who wish to boast should boast in this alone. Sorry, pwede ba sabihin natin ulit yung boast in this alone? Ibig sabihin, isa lang daw ang pwede nating maipagmalaki. At ano daw po yun? Basahin na natin. 1, 2, 3, go. That they truly know me and understand that I am the Lord who demonstrates unfailing love and who brings justice and righteousness to the earth. And that I delight in these things. I, the Lord, have spoken. At pag-usapan po natin sa umagang ito is the price tag of humbleness. Ayan, sabi mo sa katabi mo, humbleness. Ayan, kasi nga po, I don't know about you, pero tayo talagang tao sometimes, likas sa atin ang pagiging mayabang. Di kayo maka-amen, mukhang ako na naman ang mayabang dito. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, humble ka eh. Humble ka eh, no? Kaya alam, pag hindi ka marunong umamin, nagiging hambog tayo tuloy. Alright, so the price tag of humbleness. Bakit? Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, sabi mo sa mga taong yan, kung meron ka mang may pagmamalaki, hindi yung karunungan mo. Kahit ikaw pa yung magna 9 years sa college, hindi, magna cum laude, hindi ka pwede magyabang ng iyong karunungan. Amen? Kung hindi rin po ikaw ay ano yun? Sumasalangit. Sumasampung taong ka na sa pag-aaral dahil talagang grabe kang mag-aaral. Hindi ka pa rin daw pwede magyabang ng iyong karunungan. Ganon din naman. Kung ikaw ay powerful, huwag mo daw ipagmalaki yung kapangyarihan mo. Amen? Sino ba dito may kapangyarihan? Yung lilipad ako. Para nasa. Okay, kung ano man niya, whether you have a power in authority in the government, o kung saan man sa school, sa office, kung ikaw man ay mayroong authority, hindi daw yan ang dapat mong ipagmalaki. Ganon din naman, muli pinaalala, yung mga taong feeling mayabang, hindi pala feeling mayabang, yung mga pinagyayabang ay kanilang kayamanan. Huwag mo daw ipagmalaki, kasi lahat ng yan ay basura sa harapan ng Diyos. Ano ngayon kung ano sasakyan dinadala mo? Kung ikaw mayabang, wala ka pa rin. Papunta yan sa kapahamakan. Ano naman kung gaano karami ang zero doon sa bank account mo, yung walang number, basta zero lang.
Literal na puro zero. Wala daw tayo dapat ipagyabang. At ano daw ang dapat natin? Kaisa-isang ipagyayabang. At yun daw ay, ang sabi ng Panginoon, that they truly know me and understand that He is the Lord. Kung meron ka man daw ipagyayabang sa buhay, hindi ang kayamanan, hindi ang kapangyarihan, hindi ang knowledge and wisdom, kung hindi walang iba daw po, kundi yung kilala natin at nauunawaan natin kung sino ang ating Panginoong Diyos. Na ang ating Panginoong Diyos daw, siyang nagde-demonstrate ng unfailing love. Tingnan mo yung katabi mo, hindi naman kamahal-mahal yan eh. Tama? Pero minahal yan ng Diyos sa kabila ng ating pagkukulang. At ano sabi pa? Who brings justice and righteousness to the earth, that I delight in these things. Ano yung kinasisiyan ng Panginoon? Yung tayo daw po ay kilala siya. Ayan, sabi mo sa katabi mo, kilala mo ba si Lord? Okay, sabi rito, no? Hindi lang sinabing they truly know me. Hindi siya or, kung hindi lang sabi rito, and understand. Kasi may mga taong kilala ang Diyos, si Jesus na napako sa krus. Every Holy Week natin siyang inaalala. Tanong, naunawaan mo ba kung sino ang Panginoon? It's one thing that you know God, and it's another thing that you understand who God is in our life. Kaya nga po, as we talk about the price of humbleness, sabi po, ano nga ba ibig sabihin ng humbleness? Humbleness simply means the quality or state of being modest, yung tipong pagiging mababa, magalang, at sabi niya, and lacking in pride and or arrogance. Yung walang makita talaga sa yung kayabangan. Tingnan mo yung katabi mo, kitang-kita eh. Na humble siya. Ayan. Wag na, ako na lang mayabang dito. Total, ayaw niyong umamin, di ba? Dalawa lang naman ng humble, isang tago at isang lantad. Tama? Okay, so sabi niya, ano pa? The quality or state of feeling low in rank, importance, status, or worth. Ibig sabihin, hindi mahalaga sa iyo kung ano man ang meron ka. Hindi mahalaga sa iyo kung ano ang natapos natin, ano ang iyong trabaho, anong posisyon mo. You feel also na ikaw ay low in rank lang. Hindi mo binabrag kung ano ka sa mundo at ano ka sa church. Humble lang. Sabi mo sa katabi mo, humble lang kapatid. Yan, naalala ko, si Brother Ama, madalas pagka binibiro namin siya, yung bro, ang pogi mo naman. Humble lang siya, sasabihin niya agad, to God be the glory. Para hindi mo na daw mababawi yung sinabi mo na pogi siya. Minsan, alam niyo naman tayo, biro, palabiro, no? Hindi, pero talagang gwapo ang ating Kuya Arman. Alright. Okay. Ang lalim ng dimple niyan eh. In love si Mutya dyan eh. Di ba, Cha? Alright. So, the quality, sumunod na meaning humbleness, the quality or state of being courtesy and respectful, yung pala yun. Pag marunong kang gumalang, marunong kang magbigay ng respeto, pagpapakita yan na ikaw ay isang humble person. O baka sabihin nyo, kayo na naman ang pinariringgan ko. Ako po, chinek ko rin, kasi meron naman pong pride test sa online. So chinek ko rin, gaano po ba kayabang si Mark Benin? Excited na kayo? Ha? Baka, kasi para sa ito, sabi mo, ikaw topic ko eh. Ikaw ang topic ngayong umaga. Pero ako muna, pagtawanan niyo muna yung kayabangan ko. Okay, so sinurvey ko kasi may mga fifilapan ka doon sa survey na ito kung paano mo masasabi kung gaano ka kayabang. Okay? Kasi ayaw niyo umamin di ba? Ang topic nga natin, price tag of humbleness. So, nung finilapan ko to, lumabas that I am a 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Medium lang yung yabang ko. Alright. Hindi masyadong mayabang. Kumbaga, small, medium, large. Alright, so praise the Lord. Ano lang daw ako? Average pride. 43% lang ako. Praise God. Yung iba sa inyo, 100% eh. Ay, hindi, check niya, meron dyan, type niya lang, pride test. So, chinik ko rin, Lord, kasi baka mamaya, mayabang na pala ako, kailangan mo kong paalalahanan. Kasi nga, kung meron man daw tayong dapat ipagyabang, hindi ang ating karunungan, hindi ang ating kapangyarihan, hindi ang ating kayamanan, kundi yung kilala lang daw natin ng ating Panginoon. Amen. Excited na po ba tayo mag-aral? Ang ganda nitong quote na to, being humble is to be felt, and it's not something that you show off. Kasi maraming tao, magaling sa nguso, pero malayo ang puso. Madaling sabihin, ay humble ako, pero hindi nararamdaman. Paano mo masasabi kung ikaw ang totoong humble, nararamdaman yan ng mga nakasama mo sa paligid. Hindi lang dahil sinasabi mong humble ka, kung hindi, nararamdaman siya dapat. Tingnan mo yung katabi mo. Titigan mo lang, nararamdaman mo bang humble yan?
Ha? Ayan. Ayan. Hindi, pastor parang hambog Hindi, alright. Joke lang. Kaya ang ganda rin, sabi rito, sa buhay daw po natin, when life knocks us down, we must get up and turn back to God. At gayon din naman kapatid, sa panahon na ikaw na may pinagtagumpay ng Diyos, hindi yan dahil sa galing mo, hindi yan dahil sa talento mo, kundi dahil pa rin yan sa habag at biyaya ng Diyos sa iyo. So when life puts you in a higher position, knee down and turn back to God. Whether we eat or drink, gaano ka man pagpalain ng Diyos, gaano man ang sitwasyon ng iyong buhay, balik lagi sa ating Panginoon. Marami na po tayong nakita. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Marami na po tayong nakita na nagkaroon lang ng konti sa buhay, nakalimot na kay Lord. Sabi ko nga nagkaroon lang ng 10,000, kala mo kung sino na Magkano ka? Ha? 1,000 ka? Grabe, no? Nagkaroon lang ng magandang tithes na makapal. Nakita kaya ni Pastor yung tithes ko? Hindi mo na ako atin. Kasi busy ako, pupunta muna ako ng Hong Kong. Binondo. Singapore. Diyan sa Eat Fresh. Okay? Kasi nga, minsan, nagkaroon lang ng konti, nakalimutan ng Diyos. Kaya minsan, alam nyo, magpapasalamat ka din sa problema Kasi pagpapaalala, kapatid, hindi mo kayang na mag-isa. Kailangan mo lagi ang Diyos. At dalangin ko din naman, kapatid, sa panahon na tugunin ka ng Diyos, maalala mo rin lagi siya. Amen? Kasi maraming tao kilala lang ang Diyos kapag may problema. Pero kapag walang problema, kita nyo, December 25, Pasko, nasa ng karamihan ng tao? Nasa mall. Kaya nga po ini-invite namin kayo, December 25, unahin natin ang Diyos sapagkat siya rin naman ang dahilan ng Kapaskuhan. Magkakaroon po tayo ng Christmas concert and worship dito sa ating iglesia para po sa araw ng December 25, bagamat hindi po yan ang eksaktong kapanganganakan ni Jesus, pero inanoint talaga yan ng Diyos para maalala natin that there was a Savior na ipinanganak in a manger para ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan. Kaya ano pa, instead na unahin magbulakbol, instead na gastusin mo agad yung mga napamaskuhan mo o mga bonuses natin sa iba't ibang bagay, why not? Let's seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen? At alam niyo mo, nag-search din ako, napansin ko at habang ako po ay nagsa-search, alam niyo po kung sino ang mga humble person, yung mga talagang medyo mababang tao or humble person, sila pala yung mga super billionaire. I was able to search 14 people who are famously humble despite being super rich. Tingnan natin kung makikita niyo yan na yung mga mukha niyo rito Okay, ito yung aking lolo. The founder of IKEA na nasa yung notes ko. Ayan, si Ingvar Kamprad. Alam niyo po yung IKEA, yung nandiyan sa MOA, yung bilihan ng mga, furnitures. Nakala ko mamura, ang mamahal pala. So wala akong nabili. Mayaman ako masyado So yun, alam niyo, ang nangyari pala dito sa taong to, in spite na 3.4 billion ang net worth, pero hanggang ngayon, ang kotse niya, 1993 model na Volvo. Grabe, humble, di ba? Kung dito sa atin yan, may payong na yan ng Rolls Royce. O kaya, naka-Lamborghini na yan, nag-smuggled na rin ng sasakyan. Yung kulong sila ngayong Pasko, di ba? Buti nga. Okay, so anyway, yan yung mga mayayaman, super billionaire. Pero grabe, ang sasakyan, 1993 Volvo pa. Sobrang down to earth. Tayo nga, di ba? Pinagmamalaki natin kotse natin kahit hulugan pa yung kahit island, kayang bilhin Kaya sabi mo sa katabi mo, humble lang. Alright. Ako lang yan talaga mayabang rito no? Kayo humble. Sumunod, si Chuck Finney na may-ari ng duty free. Ayan, sa mga nakakaalis na ibang bansa, di ba? Sa Bought Airport may duty free. Grabe, alam nyo, in spite na billionaire, ini-network lang niya yung sarili niyang $2 million. At yung bilyon-bilyon niyang pera, inubos niyang pamimigay sa mga charity. Wow. Grabing humble, di ba? Gusto niyang mamuhay in just 2 million in spite of being billionaire. Right? Si Warren Buffett, yung katukayo ko, si paring Mark, na founder ng Facebook. No? Alam niyo, sa sobrang yaman niya, kinasal lang siya at yung kasal daw niya nag-cost yung everyday lives niya parang sobrang humble lang. Ang t-shirt niya hindi nagbabago. Yung wala ka makikitang Gucci, di ba? Wala ka makikitang LV na lumang Vogue, wala ka makikitang ganun na branded siya, kundi lang, yung mga plain lang.
Tapos kapag papasok daw, simple lang lagi, pati yung wedding niya. Imagine kung si Mark Zuckerberg kinasal, kahit lahat na yata ng tao sa mundo, kaya niyang invite sa sobrang yaman niya. Pero ginawa niya, sa backyard lang daw ng bahay nila, doon lang siya nagpakasal. Oh, grabe. Kasi siguro naunawaan niya, ang kasal, or sabi niya, the wedding is just for a day, but the marriage is for a lifetime. Marami nga kinasal ng ingrande. Saglit lang, naghiwalay na. Ang mahalaga naman kasi doon yung basbas nila. Pero hindi kailangang mangutang para lang ikasal ng bongga. Kailangan lang yung basbas ng Diyos sa kanilang buhay. Humble. Ang damit niya, plain lang lagi. Alright? Si Warren Buffett, na isang Christian din naman. Ganun din. 66 billion. But yet, hanggang ngayon, ang dinadrive daw niyang kotse, yung Cadillac na tagpo $45,000 lang. Yung mumurahin lang kotse. Kaya nga niya bumili ng jet eh. Ewan ko lang kung meron siyang jet. Pero mostly, ang ginagamit niya, basic lang. Sabi mo sa katabi mo, humble lang. I don't know. Siguro pagka talaga nasa inay lahat, katulad nilang mga mayayaman, doon nila nare-realize na hindi pala pera ang solusyon sa buhay. Hindi pala pera ang makakapag-satisfy sa buhay. Kakita nyo, in spite na kaya nilang bilhin lahat ng mga supercars, super mansion, lahat ng mga magagara dito sa mundong ito, they live on a low profile because I don't know, maybe natuklasan nila hindi pera ang solusyon sa buhay. Para masabi mong ikaw ay maging masaya. Well, totoo naman po, money can give you happiness. Discontentment can't. Maraming tao, marami nang ang pera, pero bakit malungkot pa rin? Hindi nakukontento. I don't know, innate kasi sa atin talaga yung pagiging greed. Iba-iba lang ng level, pero tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ganid ka rin minsan eh. O, example ayaw nyo umaning greed kayo eh, okay. Sino dito ang may 3 paa? Wala. Sino dito yung 2 lang ang paa niya, taas sa kamay? O yun, hindi nagtaas, ilang paa nyo? Ayan, 2 lang paa mo. Tanungin ko, ilan sapatos mo? Aray! Ako na naman tinamaan dito. Alright. Wag ako. Kanina pa ako tinitira rito eh. Okay. Sino dito ang may isang katawan? Ay, isa lang. Yung mga babae na madalas magreklamo, wala nang akong damit eh. Ilan ang damit mo sa cabinet? Yung iba dyan, sigurado ko may price tag pa. Hindi mo pa nasusot, pero kung makapagreklamo tayo. Siguro maganda, para hindi na tayo magturuan. Let's have a litmus test. Kung paano nga o gaano nga ba tayo kayabang. Kasi totoo lang, all of us have a propensity to become prideful. Kaya ang ganda nitong article ni Alan Parr, sabi niya, 15 subtle signs of pride in your life. Handa na kayo? Malaman kung paano mo malalaman kung mayabang ba ako? O kunwaring humble lang ako. Excited na kayo? Hindi to condemn us, hindi to judge us, pero makita natin ating sitwasyon at maunawaan natin to rebuke ourselves at wala tayong maipagmalaki sa ating buhay. Kung hindi, yung kilala at nauunawaan lang natin ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige. Simulan na natin. Number 1. Isang sign na ikaw'y mayabang, assuming you already know something when someone is teaching. Taas ang kamay, sino yan, ha? Yung feeling mo, alam mo na kahit may nagtuturo. Ayan. O di ikaw na. Dito ka. Sino yung alam niya yung tuturo ko? Dito ka na sa stage. Kunin ka na ni Lord. Hindi, joke lang. Sino yan? Ilan lang. Isa, si Anthony. Dito may nagtaas. Ayan, 2. Yung iba humble pa. Tingnan natin, may expose yan. Ayaw pa magtaas. Mamaya, tingnan mo, magtataas na kamay. Sumunod, seeing yourself as too good to perform a certain task. Ayan na. Magpapakalit muna ako kasi hindi makakatugtog yung banda pag wala ako. Kita nyo, napansin nyo po, banda natin, dancer natin, kung sino lang nandito ng 9 a.m., yun lang ang tatayo. Hindi naman nakatingin si Lord sa talent mo. Powerful praise and worship pa rin naman nangyari sa atin kanina. Bakit? Hindi kailangan ni Lord ng taong mayabang. Ang kailangan ni Lord yung taong humble lang sa harapan niya. Kasi niyo, ano yan, taga-wow, ayoko maging taga-kamay. Kasi ang itsura ko pang front to eh. Sheesh! Humble nga. Hambog. Okay? Sumunod, ito na. Being too proud to ask for help. Ayan. Yung mga hindi humingi ng tulong, hindi, pastor, na-chat GPT yan. Sasabihin ni chat GPT ang solusyon dyan, ni Google yan, ni Grok yan. Yung ayaw mo humingi ng tulong.
Nagkanda, loko-loko ng buhay mo. Di, kaya ko to. Matalino ko eh. Ayan. Ayan na. Oh, meron ba niya? Meron. Taas nga. Yun! 1, 2. Salamat mga 4, 5. Okay. Sis, thank you. Praise God. Good job, sis. Praise God. First time pero marunong umamin. Good job. Palakpakan naman natin sa Lord. Okay? Sumunod. Eto na. Feeling the need to consistently teach people things. Ayan. Yung sumobra yabang mo, gusto mo lagi kang tagapagturo. Hindi, alam mo kasi, nakapag-aralan ko yan sa Harvard Directo eh. Yung hindi talaga marunong makinig. Dapat yung parang feeling niya, mas magaling ako sa nangangaral na yan, dapat ako'y nandyan. Kaya ka nga wala dito eh, kasi ganyan ang ugali mo. Sabi pa naman ng Bible, ginagamit ng Diyos yung mga sa tingin ng mundong mangmang para mapahiya yung mga nagsasabing matalino. Alam niyo yan, di ba? Sinabi ng Bible, ginagamit ng Diyos yung tinuturing ng mundong mahina para mapahiya yung mga nagsasabing malalakas. So sumunod, talking about yourself a lot. Ayan na, yung laging ikaw ang bida. Dinaig mo na si Tanggol sa Batang Quiapo kasi ikaw yan eh. Di ba, nagkakakwentuhan. Alam mo, bro, nako, wala yan sa lolo ko. Yung lolo ko, alam mo yung Pacific Ocean, siya humukay doon. Yung sobrang yabang natin talaga minsan, di ba? Sasagot naman si Pedro, nako, wala yan sa lolo ko. Kilala mo yung lolo ko, alam mo yung Dead Sea sa Israel, lolo ko pumatay doon. Malupit ka sa kayabangan, kapatid. Di ba? Yung Kia ka, alam niyo yung Kia, alam niyo, lagi ko na natuturo, yung know it all, wala dito niyan. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yun. Yan. Tingnan mo yung silip ka nga sa likod. Silipin mo yung nasa likod mo. Sige. Tingin. Yan. Sabi mo, baka ikaw yun ha. Alright. Ayan. Diba? Sino pa? Para makita mo yung yabang natin. Ano yan? Thinking you are better than others who are different or less fortunate. Patay. Yung porke, papasok ka sa village nyo, o yung iba sa atin sa village, dala-dala mo yung motor mo, pagsisitayin ka, bakit? Wala akong sticker, pero taga dyan ako. Minsan na pagsabihan ko yung aking anak kasi yung sa amin po sa Lancaster, pag wala kasing sticker, syempre, tatanungin kung taga-sang ka. Parang napagtaasan ni Drake ng boss. Sabi ko, kuya, hindi porke tayo ay nakakotse, dapat ganyan ka sasagot. Kailangan magalang pa rin. Kaya nung sumunod, kahit security guard po yun, lagi na siyang nangungupo kasi ang basihan ng buhay ay hindi porke siya yung security guard tayo nakakotse, may karapatan tayong magtingin ng better sa kanila. Pare-pares lang din tayong tao. At yung security guard na yun, pag binaril ka, patay din tayong lahat. Okay? So, yung masyado kang mapag-isip na, ba't ito naging J-group leader ko? Mas matalino ko rito. Yun nga yung dahilan, bakit hindi ka J-group leader eh? Kasi yung feeling, dahil nga, feelings are misleading. Para makita natin, ano pa yung kayabangan natin? When you disregard the advice of others, ayan na! Humingi ka ng counsel. In-advise ka. Sabi, maghiwalay kayo. Ay, wala, hindi galing sa Diyos to. Dito ako sa tropa kong galing sa wrong relationship. Anong masasabi mo? Tara na, gawin nyo na. Kami nga, nagawa namin. Alis lang kayo sa church, pagbalik kayo na. Ayan na, ayaw mo makinig eh. Gusto kong pangalanan eh. Wag. Humble lang. Alam naman niya siyang tinatopic ko eh. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo ikaw yun. Okay. So ano pa? Sumunod. When you are consistently critical. Ayan. Yung tipong kahit alam mong ikaw na yung kinakausap ni Lord, hindi ako yan. Yung katabi ko yan. Kaya minsan ang amen mo, kahit nandito ka, amen! Nandiyan kasi yung kaaway mo eh. Di ba? O yung mga taga dito naman, amen! Nandito yung mo, kinaingitan mo. Ano pa ang para makita umayabang ka? Consistent need for attention and affirmation. Ayan na. Alam mo yung KSP? Yung kulangot sa pader. Hindi kulangot sa pader. Yung kulang ka sa pansin. Pag hindi ka napasalamatan, hindi na kita bibigyan. Hindi mo ako binanggit sa pulpito. Ako nag-donate niyang na yan eh. Pulpito na yan. Hindi man lang ako pinag-thank youhan. Yung gusto mo lagi attention sa'yo. Meron bang ganyan dito? Wala, taga-ibang church. Ayan, meron. Praise God, salamat sis ha. Meron na. Marami na nakapagtas eh. Praise God, tinatamaan tayo lahat ano. Ako rin eh. Okay, so sumunod. Unable to secure constructive criticism. Ayan. Yung mga taong mayayabang, kapag ka pinagsasabihan mo, lagi sabi niya, negatrong ka talaga. Totoo, ayaw mo lang magpakorek.
Kasi nga kahit anong constructive yung sabihin sa'yo, kahit anong way ng magandang approach kang i-correct, dahil mayabang ka at ayaw mo lang magpa-correct, ititake mo pa rin yun as a negative. Tama ba? Sino yung ganyan? Wala? Wala. Okay, praise God. Ayun, meron. Ikaw bro? Jelson? Okay. Next, overly obsessed with their physical appearance. Ayan na. Kaya pag ano yan magtaas tayo ng kamay. Palakpak ang kamay. Ano? Palakpak ng mayaman. Bakit? Ayaw natin minsan nasisira yung poise natin. Kasi nga, ayan na, may magkakamera na. Pag alis, taas natin ating mga kamay kay Lord. Ang hirap. Kasi kala natin, pag nagtaas ka ng kamay, parang jologs. Kaya alam niyo po, maging sa pag-awit kay Lord, walang pakialam kung magmukha kang baliw. Ang mahalaga, awitan mo at sambahin mo at purihin mo ang Diyos regardless of your appearance. Amen. Naalala ko po nang tayo ay song leader pa, bahala kayo, walwal tuloy. Kung magkasasalitang mundo, nagwawalwal ako nito, mag-praise lang kay Lord Wala sa akin kung anong maitsura. May picture man ako, kahit ano okay lang. Ang mahalaga, pinupuri ko, wala akong pakialam sa itsura ko. Mahalaga mapuri at masamba si Lord. Pero pag mayabang ka, yung lagi ka na, kaya? Pag nag-step kami, dapat, para pagka na-picture ng ng cameraman, alam niyo, totoo lang, yung media team, hirap na hirap yung kumuha ng picture ko kasi laging wacky Dahil magalaw ako wala akong pakialam. Basta pag nagturo all out lagi kay Lord Sumunod, ano pa? Yung unwilling to submit to authority. Ayan. Ayaw magpasakop. Kasi nga, feeling, mas may pera ako dyan, ba't ako susunod dyan? Mas matalino ako dyan, ba't ako susunod dyan? Ano ngayon? Kahit sino pa yan, submit to authority. Respect your leader. Kung ikaw nagja-jagob kasi kung anong tinanim mo, yun ang aanin mo. Pag bastos ka sa authority, darating ang panahon, ikaw babastusin din ng taong kasasakupan mo. And worse, baka walang taong sumakop sa'yo or wala kang taong masakupan kasi nga, hindi ka rin marunong mag-submit to authority. Amen? Ayan, humble lang. Sabi mo sa katabi mo, humble lang. Ayan, buhay ka pa? Tingnan mo yung katabi mo, buhay pa? Konti na lang, sige, tapusin na natin. Okay, ignoring people's attempt to communicate with you. Ayan. Gusto na makipag-usap, bro, may time ka ba? Wala. Mangungutang ka na naman Ayaw mo. Pag kami magre-reach out, o kaya, nangungusap sa si Lord, humingi ka na ng tawad kahit wala kang nagawang mali. Ikaw nang lumabay, ayoko, Lord. Ako nga sinaktan, ako pa ihingi ng tawad. Who you? Di ba? Ganyan tayo. No? Tingnan mo yung katabi mo, parang ikaw talaga ngayong topic. Alright? Sumunod, ano pa? Justifying our sin. Instead of admitting it. Nako, marami tayong kilalang ganyan. Nagkamali na. Pag i-justify, gagamit pa nga ng Bible verse yan para ma-justify yung kasalanan niya. Instead na umami na lang at magpakumbaba, Lord, restore me. Lord, I repent, cleanse me. Pero ang gagawin ng mga nagja-justify, alam niyo, madalas ginagawa itong last, yung nagne-name drop. Sinita mo, ay, sorry po kasi siya naman talaga yun Kaya ako lang naman po ito nagawa kasi si ate, kasi si kuya, kasi yung asawa ko, kasi yung anak ko. Hindi mo nasabi kasi ako. Napansin niyo ba? Yan yung mga taong mayayabang. Yung pag pinagsabihan, lagi pa rin may sisisi na, nahawa lang naman po ako sa kanila. Narinig niyo yan? Nadamay lang po ako. Ignorance to the law is not exemption to the law. Tama ba? Kasi gusto lang talaga natin yung kayabangan, mag-justify at mag-name drop. Tama? Pero kailangan, sabi ng Bible, magsampalala, kung tayo man po ay meron yan, kung ano man dyan, kung ilan man dyan sa'yo dyan, paalala tayo sa atin ng Bible, pride goes before destruction. And a haughty spirit before a fall. Kabuntot ng kayabangan ang destruction. Kaya sabi mo sa katabi mo, humble lang lagi kapatid. Amen. Kasi kapag inuna natin yung ating yabang sa Diyos, ito pa, basic na lang, yung mga hindi nagpe-pray kay Lord, kayabangan yun. Kasi iniisip mo, kaya mo nang solusyonan ang lahat ng bagay dahil sa iyo lang. Nope.
pagising pa lang sa umaga, manalangin, pagpapakitang humble ka kay Lord. Lord, salamat, binigyan mo pa ako ng panibagong buhay. Amen? Kasi tulad na nangyari kay Lucifer, kilala niyo si Lucifer? Ha? Yung gumawa ng ark? May amen ba? Si Lucifer na ngayon ay si Satanas. Sa sobrang galing niya, sa sobrang yabang niya, nag-isip siyang higitan ang Diyos. Kaya ano nangyari sa kanya? Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, I saw Satan fall like lightning. At sinabi rin niya ni Ezekiel or ni Isaiah, nakita niya sa Satanas, ang bilis ng pagbagsak. Bakit? Nagyabang. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung ayaw mong bumagsak, humble lang. Ang ganda na sinabi ng isang American gangster na drug lord din yata na si Frank Lucas. May movie siya na ginanapan ni Denzel Washington. Sabi niya, the loudest one in the room is the weakest one in the room. Kaya kung may kakilala kayo, kunyari sa tropa-tropa ninyo, mga kaibigan nyo, even sa ka-church, madalas kung sino yung laging maingay, yun yung mahina. Yung sinasabi nilang parang tunog lata. Di ba ang lata pag walang laman, pag ginanon niyo po, maingay. Kaya nga ginagawa dati, nung bata ko, ginagawa namin tambol Yung gatas ng mga pang-baby, ginagawa yung tambol, pangangaroling. Kaya, sabi mo sa katabi mo, humble lang. Ayan. James 4:6, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Wow! Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, if you want to be blessed, tingnan mo siya, sabi mo, be humble. Yan. Pagpapakitang humble, whenever you receive something, you honor God with your tithes and offering. Lord, tumanggap ako ng 10,000 ngayong Christmas or 50,000 ngayong bonus. Yung 10% dito, Lord, hindi akin to. Galing sa ito, kaya ibabalik ko lang din sa iyo. Pagpapakitang humble. Kasi bakit? Laban ang Diyos sa mapagmataas, ngunit pinagpapala ang mga taong mapagkumbaba. Basahin natin ulit sa James chapter 4 verse 10. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Yung mga taong gusto laging sila yung sikat, yung mga taong sila lagi yung gustong bida, madalas sila yung binababa ng Diyos. Kaya di ba, maging sa ating buhay, gustong-gusto natin lagi na popromote yung ating sarili. Tuwang-tuwa ka kapag nababanggit yung pangalan mo. Oh, glory to you. Huwag mo kukunin yung glory, babalik natin lagi kay Lord. Kasi pag kinukuha mo yung glory na dapat kay Lord, pwedeng mamatay. Katulad na nangyari kay King Herod, or King Herod yata yun na tinanggap niya yung glory na dapat sa Diyos. That very moment sa stage, kinuha ni Lord. Ay, hindi ko alam kung kinuha ni Lord. Sabi ng Bible, pinatay ng Diyos. Hindi ko alam kung pupunta siya ng langit o impyerno. Kaya, sabi mo ulit sa katabi mo, humble lang. Bakit? Katulad ng sinabi ng foundational verse natin in Jeremiah, na natutuwa ang Diyos sa mga taong humble lang, pinagmamalaki lang. Walang iba, kundi yung kilala siya at naunawaan siya. Inulit-ulit yan in Psalms 49 verse 4, 149 verse 4. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. Gusto mo magtagumpay sa buhay? Sino dito gusto niya magtagumpay sa buhay? Humble lang. Huwag ka magyayabang. Ano kung na-promote ka? Humble lang. Ano kung malaki ang kinikita mo ngayon? Humble lang. Lord, salamat, may kinikita ko. Hindi ka dapat maglo-look down sa iba. Hindi porke janitor lang siya sa opisina ninyo, ikaw may posisyon, grabe ka mag-look down sa kanila. No, at the end of the day, pare-parehas lang tayo, tao lahat. Pare-parehas tayong kinreate sa image ng Diyos. And if you're gonna be humble, whatever you're doing, the works of your hand, kayang pagpalain ng Diyos yan. Nagtitinda ka ng barbecue, nagtitinda ka ng kung ano-ano, kaya kang pagpalain ng Lord, basta ikaw ay nananatiling humble. Whether you are in a position or not, always remain humble. Upang sa gayon, ang victory laging nasa sa atin. Ang pagpapala, ang katagumpayan ng buhay ay laging ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sumunod, no, ang gandang Bible verse ulit nito, no? In Proverbs 22:4, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. True humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and yun pa naman ang hinahanap ng mundong ito. Napansin nyo ba sa mundong ito, lahat ng tao kasama na tayo, hinahanap natin lagi kayamanan. O sino dito ayaw yumaman? Wala.
Gusto natin lahat sumagana, tama ba? Pag ayaw mong yumaman, hipokrito ka. Hindi, Pastor, okay na ako dito. Alam ko, gusto natin lahat mapagpalang buhay. Tama, tama. Yan din ang tinuro sa mundo eh. Ano ba? Gusto natin yung tayo ay ginagalang. Tama. Gusto natin yan. At ano pa? Gusto natin humaba ang ating buhay. Kaya nga naalala ko, sabi ni Steve Jobs, yung nag-invent ng Apple, sabi niya, how I wish itong bilyon-bilyon kong pera kayang bilhin yung gamot para gumaling ako sa sakit karamdaman. Pero in reality, namatay pa rin siya at a very young age. Kasi bakit? Gusto naman talaga ng mundo, humaba ang buhay. Kaya nga sandamakmak na gluta kinakain mo eh. Yung gamot. Diba? Yung iba sa atin, yung ano tawag doon? Inject. Kaya ka umiinom ng vitamins. Okay naman. Pero alam mo, ang sekreto pala para magkaroon ng long life, para yumaman, at para maging kagalang-galang ka, through humility and fear of the Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Kaya titingnan mo rin, wala ka bang riches? Wala bang nag-o-honor sa'yo? Tingnan mo rin, kamusta yung humility natin? Kamusta yung humbleness natin? Amen? Now, sabi mo sa katabi mo, we must stay humble. How? Do you want to know how to stay humble? Amen? Because the price tag of humbleness, tapusin natin to. Number 1, always give God the credit. Ano mang appreciation sa iyo ng tao, ang galing mong awit, ang galing mong sumayaw, ang ganda ng ginawa mo, ang galing mong maglinis ng church, always give back glory to God. Ang sarap mo magluto, glory to God. Bakit sabi ng Bible? So whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Nagda-drive ka, yun ang negosyo mo, nag-grab, o kung ano man, I'm doing this for the glory of God. Amen? Naglilinis ka sa opisina ninyo, nag-aaral ka, I'm doing this for the glory of God. Maging top 1 man ako sa school, I'm doing this for the glory of God. Nirewardan ka, may certificate kang being best agent of the month, I'm giving back all the glory to God. Kasi alam naman natin, lahat ng yan ay naging posible lang dahil kinahabagan tayong lahat ng Diyos. Hindi dahil magaling ka. Kasi yung galing mo, galing din kay Lord. Magaling ka nga kung nasa kabaong ka. Useless ang galing mo. Salamat, binibigyan pa tayo ni Lord ng buhay. Yung hinga, inhale, exhale. Ayan, galing sa Diyos yan. Marami ngayon nasa San Lazaro, binabayaran yung oxygen. Pero ikaw humihinga ng libre, kaya always give back the glory to God. Amen. Sumunod, anumang regalo, anumang pagpapala, anumang material na binigay sa iyo, lagi mong alalahanin na, Lord, this is your gift. Recognize God's gift. Ang sabi ng Bible in James, every good and perfect gift comes from above. Hindi, pinagurapan ko to, Pastor. Kaya ako nakapagtapos, sinunog ko lahat ng kilay ko. Literal no? Inisa-isa yung kilay. Kaso nakabagsak pa rin sa exam. Hindi, lahat ng biyaya na meron ka, yung pagiging generous, biyaya galing kay Lord. Yung pagiging pangangaral, biyaya galing kay Lord. Yung mga taong nailapit mo kay Lord, lagi mo pa rin sasabihin, Lord, every good and perfect gift comes from you. Binless ka ni Lord ng bagong kotse, Lord, salamat, galing sa ito. Binless kang bagong trabaho, Lord, salamat, galing sa ito. May 13-month bonus, may mga etc. bonus, Lord, galing sa lahat ng ito. Hindi ito dahil natsambahan lang, hindi ito dahil nakuha sa sipag at tiyaga. Oo, nagsipag at nagtiyaga ka, pero at the end of the day, sasabihin mo pa rin, dahil kinahabagan lang din ako ng Diyos, and it's only by His grace, bakit meron tayo ng mga bagay na to? Humble lang The price tag of humbleness. Sumunod, acknowledge God's providence. Anumang panahon, anumang sitwasyon, kanta na yon. Ika'y pupurihin. Bakit? Alam natin that all things work together for good to those who love God in Romans chapter 8, verse 28. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon natin, nakikita pa rin natin, nandyan lagi si Lord. Kaya pag may problema, unang lapitan si Lord, wag si kumare. Wag si kumpare. Lalo kung lalaki ka, lalapit ka kay kumare, delikado. May nangyari ng ganun yan sa church. Kapag lalaki ka, lapitan mo sa problema mo, lalaki. Pag babae ka, lapitan mo sa problema mo, babae. Huwag sa lalaki, delikado. Basta kung anong sitwasyon, all things work together for good to those who love God. May pananampalataya ka pa rin na, Lord,
hindi mo maganda yung pinagdadaanan ko ngayon. Yung pinagpray ko, di mo tinupad. But I know all things work together for good. May unexpected problem, bigla nagkaroon ng sakit karamdaman. We know, Lord, all things work together for good to those who love you and to those who called according to His riches. Ano pa? The humble will see their God at work and be glad. Let all who seek God's help be encouraged. Grabe, sa anumang sitwasyon, anumang panahon, yung mga humble na tao, kapag kami pinagdadaan ng problema, ang nasa isip niyan, Lord, alam ko may tinuturo ka lang. Hindi yan nagja-justify na sino kayang may dahilan nito? Ikaw. Kaya ako nahuli dahil sa'yo. Hindi na. Ano man pinagdadaanan mo, ang nasa heart mo pa rin, sabi rito, the humble see their God at their work. Lord, may tinuturo ka lang sa akin. Ba't kaya hindi ako nakakota ngayong buwan? May tinuturo ka lang sa akin. Ba't kaya naghihiwalay na kami kasi wala sa proseso? Lord, may tinuturo ka lang sa akin. Ano man ang ginagawa, Lord, may tinuturo ka lang sa akin. Nakikita ko pagkilos mo at ako'y magagalak pa rin kasi alam ko lahat ng tumatawag sa Kanya, ini-encourage ng Diyos. Kaya kapatid, sa panahon na parang feeling mo hindi tinutupad ni Lord yung panalangin mo, be encouraged. See that God is working and God will work it out. Amen. Sumunod, how to stay humble? You cherish the gospel. Mahalin mo yung salita ng Diyos. Lagi ko tong cry mga kapatid, kilala niya naman ako as a pastor. Lagi ko kayong ini-encourage to read your Bible. Study your Bible. Kailangan natin i-cherish ang gospel. Pagpapakita yan ng ating humility kay God. Amen. Ang sabi ng Bible dito in 1 John 2:7, the world and its desires will pass away. But whoever does the will of God lives forever. How will we know the will of God in our life? Open your Bible. Gusto mo yung Biblia mo, makikita mo yung will ni Lord doon. Kasi yung mundong ito, the pride of life, the lust of the flesh, the lust of the eyes, lahat ng ninanais nating pangmundo, maglalaho. Ano matitira? Salita ng Diyos. I think in Matthew sabi, heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. Kaya we must cherish the gospel. Pangalagaan, pahalagahan, bigyan ng importansyang makapagbasa ng salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, basa-basa din. Ayan. Pagpapakita yang humble tayo kay Lord. And last, para makita pa yung humbleness natin, we need to serve others. Maglingkod ka kay Lord, kapatid. Hindi yung gusto mo ikaw lang laging paglilingkod. Yung upuan po na yan, kahit 10 taon hindi mo mabubutas yan. Lalo dito po sa ating 10 a.m., kailangan pa natin ng mga kamanggagawa na willing at mag-commit. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kasi as you serve God, pagpapakita yan ng humility. Na hindi ako nakatingin kung ano man meron ako. Basta magbo-volunteer ako taga-ayos ng upuan, ako taga-kamay sa baba, ako taga-timpla ng kape, o ako'y kakanta, ako'y sasayaw, ano ko'y magmimidya, ako'y magtitake. Ano man ang pwede natin magawa, maglingkod ka kay Lord. Amen. Kaya sabi ni Peter likewise, you younger people. So hindi ito mga kabataan pa, sumigaw ng amen. Lahat tayo. Sama-sama tayong amen. Sabi ni Pedro, you younger people, submit yourselves to your elders. Pinapaalanan, submit to authority ulit. Magpakumbaba, honor your pastors, your leaders, and your elders. Ano pa? Yes, all of you. Biglang sinabi, be submissive to one another. Ibig sabihin, kung ikaw na may pastor, ikaw yung may posisyon, magpasubmit ka rin sa iba. Submissive to one another. Hindi porke ikaw pastor, di ka na makokorek. Hindi porke ikaw J-group leader, di ka natatanggap ng correction. Mali. Kasi nga, humble ka, you still are longing na, bro, ano pa pwede ko ma-improve? Ano ba yung pagkukulang ko? Dapat ganun. Kasi nga, hindi ka nag-assume na alam mo na ang lahat. Kaya sabi doon, submit yourself to one another and be clothed with humility. Kasi hindi ka makakapag-submit sa ibang tao pag mayabang ka. But when you clothe humility to yourself, kahit parang feeling mo, tama ako mas matalino ako, mas mayaman ako. Kung ano pa man meron ka, ikaw na si Daniel Padilla. Pero dahil kinlot mo yung humility, willing ka pa rin sumabmit. Sige po, ano po sinabi niyo? Susunod po ako. Because again, sinabi rito, God resists the proud, but gives grace to the humble. At alam mo, pag humble ka, alam mo rin, hindi mo kailangan magpasikat, hindi mo kailangan makipagkompetensya, kasi totoong humble knows true greatness. At ano ang totoong dakila? Sabi ng Bible, so if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called least in the kingdom of heaven.
Pero sino daw ang mga great sa kingdom ng Diyos? But anyone who obey God's law and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Sino pala yung mga dakila? Yung sumusunod sa salita ng Diyos. In fact, alam niyo po, very crucial din ito sa akin as a pastor kasi kung tinuturo ko to, kailangan gawin ko to. Dahil kung ituturo ko lang to at hindi ko gagawin, mas doble yung judgment sa akin ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid, gusto natin maging dakila, hindi mo kailangan magpasikat, hindi mo kailangan pagyabang, anong relos mo, anong sapatos mo, hindi. Pakita mo lang sinusunod mo ang gospel, pakita mo lang sumusunod ka sa Diyos, ikaw ay dakila sa kingdom ng Diyos. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Because greatness in God's kingdom is not reserved for just a select few with big accomplishments. Ang dakila sa Diyos, hindi lang yung mga bishop, mga apostle, mga matataas o mighty man and woman of God na maraming nadala kay Lord. Ang sabi rito, ang mga totoong disciple ni Lord, na meron man o wala, faithful even in little things, those are the great people in God's kingdom. Sabi niya, if you are a disciple of Jesus, you are destined for greatness in eternity by obedience to God's command in this present life. Kahit ang hirap minsan ng pinagagawa ni Lord, sunod lang. Kasi eventually, you're gonna see yourself, you are destined for greatness. Sabi po ni C.S. Lewis as we end, there are two kinds of people. Those who says, God, thy will be done. At yung mga lagi nagmamarunong sa buhay. And those to whom God says, una, yung isang humble, Lord, let your will be done. Pero yung mayabang, sasabihin sa iyo ng Diyos, okay, have it your way, kasi ayaw mo makinig. Sinabi ko nang huwag ka nang magpo-pornography, pinagpatuloy mo, have it your way. Ayun, sira ang marriage life. Wala nang intimacy sa asawa. Yung purity na pabayaan na, kung ikaw single person, pilit kayo pumapasok sa isang alam nyo hindi nyo dapat ginagawa. Wala, sasabihin sa inyo, okay, have it your way. Pwede ka mabuntis agad na maaga nang hindi sa kasal. Hindi, wala sa oras. Kasi bakit? Masyado nating iyayabang yung ating sarili na as if kaya natin nang mabuhay nang wala ang Diyos. Alam niyo po, there's a Netflix series na napanood ko couple of years ago, yung series about Medal of Honor. Yung Medal of Honor po, ito ay pinakamataas na acknowledgement or appreciation or honor na makukuha ng isang American Army or American Valor. Very few people lang ang nakaka-receive nito kung sila ay makikita ng display of grabing katapangan, grabing ginawang sakripisyo para sa bayan. Pero alam niyo po, may nag-mark sa heart ko na itong Japanese or Korean yata ito na sundalo ng Amerika during the World War II na si Hiroshi Miyamura. I think he's a Japanese pero siya ay Army ng Amerika. Ang ginawa po niya, nung time na sila ay patalo na, I think sa Korea nangyari, ginawa niya sa lahat ng mga kabatalyon niya, sabi niya, sige na, mag-retreat na kayo, bumalik na kayo, ako na lang makikipaglaban. And true enough, natira siya at ang dami niyang napatay. Pero eventually, na-capture pa rin siya at hindi siya pinatay ng mga nakalaban nila. At nung panahon na siya'y aawardan na ng Medal of Honor, kasi nakakatuwa dito sa Medal of Honor, yung mga karamihan ng sundalo dyan, yung iba po buhay pa. Isa na si Hiroshi Miyamura. Nung nireceive daw niya yung reward, ang sabi niya, hindi ko nga alam bakit kailangan kong i-receive to. I'm just doing my job to serve and protect my country. Grabing humility. Kasi kapag may Medal of Honor ka, talagang kulang na lang ipagtayo ka ng rebulto sa Amerika dahil the people will honor you, will salute you dahil sa grabing ginawa mo para sa bayan. Pero siya, nung receive niya yung Medal of Honor, sabi niya, I don't think I deserve this kasi I'm just doing my job to protect my country and to serve my country ipaglaban during the World War III. It's kind of like what Jesus said in Luke 17 verse 10. Tama? So when we done all things, sasabihin pa rin natin, we are unworthy servant. We only done what was our duty. And that is the price tag of humbleness. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa umagang ito, tayo pong lahat ay sama-sama magpapakumbaba sa Panginoon. I don't know what level of your pride in life,
Pero malinaw na sinabi ng Bible, kung meron man daw po tayong ipagyayabang, walang iba, yung kilala natin at nauunawaan natin ng Diyos. At alam niyo po kung sino ang pinaka-humble sa lahat? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Na siyang nagsabi, in spite na siya ay Diyos, hindi siyang nanatiling kapantay ng Diyos at nagpakumbaba na ipanganak na isang alipin upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi madalas ko nga po ito nasasabi, kung ako si Jesus, ako'y Diyos, pwede naman ako ipanganak na lang sa hari para mabilis yung influence ko. Kasi anak ako ng hari, madali ako makakapag-share ng kaligtasan. Tama? Kasi ang sabi ng Bible, even the angels, hindi maunawaan ano yung ginagawa ni Jesus. Bakit niya kailangan siya'y Diyos? Bakit kailangan magpakumbaba, maging tao para iligtas? Pwede namang gunawin na lang yung mundo in a snap. Makukulit kayo ha? Bagong mundo na lang ulit. Hindi eh. Bakit? He was thinking of you and me to have an eternal life. Kaya siya na ang unang-unang nagpakumbaba. Imagine that. 100% God took a humble position of a servant so that you and me can be saved. Dahil sa kabila ng ating kayabangan, sa kabila ng ating kapalaluan, minahal tayo ng Diyos. Kaya sabi niya, Romans 5:8, and while we were still sinners, Christ died for us. Minahal ka na ng Diyos bago ka pa lumapit sa Kanya. Habang ginagawa mo yung kasalanan mo, kapatid, minahal ka na ni Kristo. All you have to do is to humble yourselves and accept the love of God in our life and live humble with the Lord. Let's bow down our heads and let's close our eyes. And as we worship the Lord, can you talk to God for a moment and ask the Lord, Lord, patawad kung may mga pagkakataong nagyabang ako dahil sa dami ng pera ko. Kung ano man yung akin na ipagmalaki, Lord, patawad po and help me to remain humble before you so that when life knocks me down, I will turn back and go back to you. When life put me in a higher situation, I will kneel down and go back to you. Whatever my situation is, I will always give the glory to you. Hallelujah.